Yon, hi mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ngayon ay hindi muna natin ipagpapatuloy mga master yung napulutan natin na reaction dito kay Banat Bay, no? Yung nakaraan araw. Kasi dito muna tayo mag-focus kung saan itong si Banat Bay pinagbibintangan itong si Attorney Libayan na gumagawa daw ng sarili niyang batas. Gusto ko lang talagang i-debunk itong si Banat Bay about dito kasi talagang sobrang pangit ang ginawa dito ni Banat Bay, no? Hindi ko talaga nagustuhan. Sobrang nainis talaga ako. Kahapon nainis talaga ako na hindi man lang siya magpakita ng ebidensya, 'di ba? Na itong si Attorney Libayan gumagawa lang ng sariling batas niya, 'di ba? Hindi man lang niya pinakita na wala naman sa batas yung sinasabi mo. 'Di ba? Hindi man lang siya nag-research. 'Di ba? Hindi man lang siya nag-research sa Google niya na itong si Attorney Libayan di ba, na talagang gumagawa lang ng sarili niyang batas na hindi kumukuha, di ba, ng quote na galing mismo sa batas. Talagang, kung ano talagang naninira Hindi maganda, di ba? Kaya dito muna tayo mga master. Mag-focus lang muna tayo dito sa ginagawa nito ni Banat Bay sa part na to, na kung saan pinagbibintangan niya nga itong si Attorney Libayan na yung ninirepresenta niya sarili niya lang batas, no? Pero bago tayo magsimula mga master, syempre shoutout muna sa inyong lahat. At yun, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula doon, dito muna tayo sa part na to kung saan itong si Banat Bay nagpapakalat din ng ito talaga, sarili niyang batas. Ito yung literal na sarili niya ng batas. Kasi wala siyang alam sa batas. Gumagawa siya ng sarili niyang mismong batas. Diba? Pinagbibintangan niya si Attorney Libayan na gumagawa ng sarili niyang batas, pero dito sa part na to, gumagawa siya mismo ng sarili niyang batas kasi nga wala siyang alam sa batas. Okay mga master, simulan na natin to. From? Hoy, hindi vlog yan! Ang tagal mo na naman Rod Joseph, Hihag, maraming salamat. Congratulations to Fiscal EJ. Kusang loob to, talo kay Tulpo. Oo nga talo na kay Tulpo, talo pa kay Fiscal EJ. Hindi ito, yung kanya... ito na mga master, no? Dito natin makikita kung saan itong si Banat Bay, ito yung totoong gumagawa ng sarili niyang batas dahil siya mismo sa sarili niya, alam niya mismo sa sarili niya na wala siyang alam sa batas. Okay? Simulan na natin. Ang unang, dandanin niyo, pinag-aawayan dito, yung sa Tagalog, ganito na lang. Kailan ba... Tinagalog niya pa yan, isang tao makakasuhan na pag siya ay nakipag-sex sa itong edad na ito. Okay? Okay. So, kunwari, sinasabi dyan, 16 sabi sa batas, yan yung sinasabi ni Piskal, di ba? Pag 17, okay na. Okay. Tingnan nyo kung paano siya gumawa ng sarili niyang batas. Di ba? 17 daw okay na. Saan mo nabasa yun, Banat Bay? Kasi yung 16 daw nasa batas. Yes, nasa batas yung 16. Pero, anong ibig sabihin nun? Bakit? May age of sexual consent yung 16 years old. Ang tanong dyan, 16 lang ba talaga? Sinasabi mo pa sa batas, 16. Okay, may 16. Pero 16 nga lang ba talaga? Banat Bay? Ha? Kasi ito talaga, walang alam sa batas, gumagawa siya ng sarili niyang batas. Nakinig ng debate, nanood ng debate, walang natutunan. Ang palaya na sabaw. Di ba? Sasabihin niya 17 okay na? Yung 16 nasa batas? O ang tanong, 16 lang ba talaga ang nasa batas? Na pwede na makipagtalik. Ha, Banat Bay? Tuloy muna natin tong Banat Bay na to. Ayon sa batas, okay? Dito naman, sinasabi niya kailangan 18. So, ibig sabihin... Yung 18 kasi, Banat Bay, ganito lang yan Madali lang naman ipaliwanag kung bakit 18 ang pinakamagandang age of sexual consent. Kahit nga na walang nakasulat na ang age of sexual consent is 18 or 16, pero bakit 18 ang pinakamaganda sa lahat? Why? Bakit pinagpipilitan na dapat 18? Bakit trying to prove si Attorney Libayan na 18 ang age of sexual consent? Kasi nga ito yung pinakamagandang age, no? Na kung saan, kunyari,
may katalikan kang babae. Ang edad 18. Di ba? Tapos, biglang nagreklamo. Ididemanda kita. O anong ikakaso sa'yo? Yung naipagtalik naman sa'yo yung babae, willing na willing siya. Ibig sabihin, may consent talaga siya. Gustong gusto niya yung ginawa nyo. O anong ikakaso niya? Pwede kanyang kasuhan ng rape. Yes, pwede yun. Ipoprove mo lang na hindi mo siya ni-rape. Pero, pwede ka ba niyang kasuhan ng child abuse? Ha? Di ba? Kasi yung 17 na sinasabi mo, kung yung 17 nakipagtalik sa 25 years old, matik yun. Child abuse yun, banat bay. Kailan lang hindi magkukumit ng crime itong 17 na nakipagtalik? Kailan lang, banat bay? Pag ang katalik niya is 15 years old, wala siyang kriminal. Di ba? Wala siyang kriminal tawag nito? Dito sa Romeo and Juliet. Dito. Liability. Ito kasi yan mga master, sa mga naguguluhan, dito sa Romeo and Juliet. Ito kasi 17 years old. Kaya lang naman siya, hindi nakakapag-commit nga ng crime. Diba? Hindi siya makakapag-commit ng crime. Kunyari, nakipagtalik siya sa 15 years old. Wala siyang crime. Diba? No criminal liability ang mangyayari. Dahil nga, dito, not more than 3 years old, age of difference nila. Wala siyang criminal liability. Engaging in sex. Sa pakikipagtalik. Doon lang, napapalusot yung 17 years old. Diba? Kahit na ipagtali siya sa 16, wala siyang criminal liability. Bakit? Not more than 3 years ang gap ng age nila Di ba? Ay, mali. Kaya itong sinasabi ni Banat Bay na 17, para ito sa minor de edad, Banat Bay. Hindi ito para sa mga kaedadan natin or sa edad na 25, 20. Kasi yung 20, makipagtalik doon lang doon sa 17, meron na siyang kaso, may child abuse na yun. Kaya hindi pa rin pwede. Pwede lang siya makipagtalik sa 16, 15 kasi nga naaayon sa batas Kahit hindi maganda. Di ba? Kahit hindi maganda. Ganun talaga wala tayong magagawa. Kasi nga, yung Romeo and Juliet naman, ang pinoprotekta naman din dito, kabataan din. Di ba? Kasi kung wala yung Romeo and Juliet na yan, pwedeng kasuhan. Statutory rape. Pag naipagtalik siya, 17, may ipagtalik sa 15, statutory rape kaagad yun. Ang pinoprotektahan lang naman din ng batas na yan, yung mga kabataan din Di ba? Kaya nga Banat Bay, yung mga sinasabi mo, pag-isipan mo. Kasi yung sinasabi mong 17, ang dami nanonood sa'yo. Sasabihin niyan, ay 17, pwede na pala yung 17. Yung 16, pwede na, kasi pwede na, may age of sexual consent May consent naman Pwede na yan. 16 years old, pwede na yan. May consent ka naman, basta pumayag ka lang, may consent ka, pwede na. Yung pala, hindi nila alam na may exception lang pala doon sa 16. Hindi pala siya general rule na kung saan yung kagaya ng 18 na kahit kanino siya makipagtalik, basta may consent siya, makipagtalik siya doon sa 50 years old, 60 years old. Halos ilang dekada ang agwat ng edad nila, pwede. Walang lalabaging batas. Dapat nililinaw mo yan, Banat Bay. Diba? Tapos sasabihan mo pa itong si Atty. Libayan na gumagawa ng sarili niyang batas. Ano ka pa? Sino ngayon ang gumagawa ng sarili niyang batas? Joke ka talaga. Sa totoo lang mga master, hindi ako makamove on dito sa inis kay Banat Bay. Kasi napakasama ng ginagawa. Hindi maganda. Isipin mo sasabihin niya 17 okay na. Yung mga bobong nakikinig sa kanya, papatol ng 17. Hindi nila alam. May kaso sila doon. Diba? Joke talaga tong taon to 18 pataas. Kay Fiscal 16 pataas. Okay.
Grabe. Pinoprove niya nga doon, age of sexual consent, 16, tapos 16 pataas. Kasi nga naman talaga, yung 16, meron naman talaga nga yung consent. Wala na tayong pagtatalo doon na may consent ba yung 16. Pero, may exception. Hindi sa general rule. Di ba? Yung 16 ba pwede makipagtalik doon sa 25 years old? O, lagay na natin 20 years old. Hindi pwede, child abuse yun. Di ba? May kaso. Malinis ba yung 16? Hindi. Malinis lang yon kung papasok sa Romeo and Juliet. Di ba? Gaano ka joke yung mga pinagsasabi mo, Banat Bay? Kasi si Atty. Libayan ang pinagbibintangan mo na gumagawa ng sarili niyang batas. Ha? Ang dami nanonood sa'yo. Ang dami nakikinig sa'yo. Ayusin mo. Kawawa naman yung makikinig sa'yo. Di ba? Diyan sa comment section mo. Sa live ng comment section mo. Di ba? Hindi maganda yung mga pinagsasabi kay Atty. Libayan. Kasi nga, hindi rin sila nag-iisip eh. Hindi nila inaalam kung totoo ba yung sinasabi mo. Joke talaga tong taon to. Yun yung sinasabi. Ano ba ang tama doon? Na naayon sa batas. Yun lang naman kasimple yun eh. Ano ang tama? 16 or 18? Yan lang ang tatandaan nyo. 16 or 18. Pag ikaw ay nakipag sa 16, okay lang ba? Kakasuhan ka ba? Yan ang tanong dyan. Pag sa, kunwari, sa 15, understood na hindi, di ba? Hindi, sabihin, kakasuhan ka talaga pagka 15. So 16, hindi niya rin pinaliwanag. Kung sa bagay, no? Pero nga lang kasi nga eh. Mga kabataan kasi nga ang pinoprotektahan dun sa 15 eh. Pag yung yung Romeo and Juliet eh. Pero sige, tuloy na lang natin. Hindi. Yun ang sinasabi ni Piskal. Ito, 18 kailangan. Yun ang usapan dyan, ha? Tingnan nyo kung saan pupunta ito si Libayan. Tingnan mo, tapos siya nag-17. Tapos si Atty. Libayan pa, di ba? Yung parang hindi maganda yung presentation niya. Kinukuha naman niya sa batas. Pero nga, sinasabi nito, batas daw niya ni Atty. Libayan, gumagawa ng sariling batas. Sinasabi niya pa nga na mas magaling ka pa sa Supreme Court, mas magaling ka pa sa mga senador natin kasi gumagawa ka ng sarili mong batas. Joke talaga tong taon to. Libayan. 12 to 16. So if you can see your screen, if a simple Ito ni-research na Atty. Libayan, di ba? Kahit tayo naman ni-research natin. Okay, research natin. Age of sexual consent in the Philippines. Yan mga master, di ba? Kita nyo naman. Puro 16 yan. Di ba? Puro 16 yan. 16 yan. 16 yan. 16 yan. Di ba? Totoo naman yan. Kahit saan mo tignan. 16 yan. 16 yan. 16, 16, 16, 16, 16. Okay, balik tayo kay Banat Bay. Tao kasi na to eh. May computer naman, ayaw man lang gamitin para mag-research. Search of the age of sexual consent in the Philippines, you will see that it's 16. And if you scroll down, everything you will see here says the age of sexual consent was raised to 16. The age of sexual consent was raised from 12 to 16. Philippine raises age of sexual consent from 12 to 16, when in fact, that is not true. So, ang binagbasihan niya, Google. So, nag-Google siya, tinanong siya Google. Pinagbasihan daw ni Atty. Libayan Google. Saan ka ba mag-research? Banat Bay? Ha? Saan ba ka din kumukuha na impormasyon, di ba? Minsan sa Google. Sa YouTube. Di ba? Sa Facebook. O anong problema doon? Bakit pati yung pinuna mo? Kasi, sinasabi ni Atty. Libayan, hindi totoo yung title. Na ang age of sexual consent is 16 dahil hindi naman talaga age of sexual consent ang sinasabi doon. Tuloy muna natin to. Ano man lang AI ang tinanong niya, no? AI na lang daw.
Google talaga tinanong niya. So sabi niya, ni-raise daw from 12 to 16. Okay? Siya naman, sinasabi niya hindi totoo yon. So yung pinirmahan ni Pangulong Duterte ay isang panlilin lang. Panglingling lang daw yung ginawa pinirmahan ni Pangulong Duterte. Oh my goodness, Banat Bay. Ikaw ang panlilin lang. Bakit? Kasi madali lang naman talaga i-research eh. Pero sige, tuloy muna natin to si Banat Bay. Parang gago talaga. Ewan ko ba ba't pinagtatalunan pa to? Parang gago daw. Pagka-common sense na nito. Alam mo, Yan, yung common sense niya. sigurado ako, pusta ko sa inyo, tawa ng tawa yung mga judge na, bakit ko ba pinatulan to? Joke ka talaga. Because we have prevailing jurisprudence, and I will show that to everyone later. May jurisprudence ha, Banat Bay. Ibig sabihin, yung mga quotation dyan ni Atty. Libayan galing din sa batas. Huwag ka mang bibintang na itong si Atty. Libayan is gumagawa lang ng sarili niyang batas ha. That is the basis. That's our basis. Yung po dapat yung maging basihan natin. Ang basehan niya, yung jurisprudence. Okay? Yun ang pinakabasehan niya na bakit hindi totoo yan 16. Kasi may jurisprudence daw. May decision daw. Na nangyari noon. Yun ang pinakabasehan niya. Batas, case law. Hindi po yung Lalo na yung pinirmahan ni Pangulong Duterte. Mamaya papakita ko sa iyo ha. Tuloy muna natin. mga balita kung saan sila ay nagre-rely sa maling batas. So ang sinasabi naman ito, mali daw yung balita. Okay? So hindi dapat mag-rely doon. Mag-rely dapat sa jurisprudence. Okay? Ang mamaya. Nakakainis. Ito po kasing paglabas po nung bill na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte, it does not actually talk about the age of sexual consent. It is actually about statutory rape. And if you will allow me... Yan, totoo ba yan? Mamaya papakita din natin, no? Para... Ngayon ako. to present once again, Yung pinirmahan daw ni Pangulong Duterte, hindi naman daw yun sa sexual consent, kundi statutory rape. Tingnan nyo mamaya, susunugin niya ni EJ, ni Fiscal EJ. Susunugin daw. ito po yan. The age of sexual consent is still 18. Batas niya yan. Yan na. Batas daw yan ni Atty. Libayan. Tuloy muna natin. May sarili siyang batas, antayin nyo. Alam mo, eto masasabi ko sa sobrang obsession nito ni Libayan kay Tulfo, Pakinggan nyo mabuti ha. talagang binabanatan niya, feeling niya senador din siya. Kaya gumagawa siya ng sarili niyang batas. Ganon siya ka-obsess kay Tulfo. Gumagawa daw ng sariling batas si Atty. Libayan. Itong quotation na to ni Atty. Libayan, pupuntahan natin ngayon, okay? Para lang malaman na ito Banat Bay, na itong si Atty. Libayan hindi gumagawa ng sarili niyang batas. Di ba? Kasi nga, ang ginagawa dito ni Atty. Libayan, trying to prove siya na ang age of sexual consent is 18. Kasi yung 16, hindi naman age of sexual consent yun eh. Pero yung 16, may consent ba talaga? May age of may sex consent ba siya? Pakipagtalik, may consent ba? Pwede ba? Pwede ba siya mag-consent niya na may pagtalik? Pwede naman. Di ba? Pwede. Naayon sa batas. Yes. Pero meron din 15, Banat Bay. May 14 din. May 13. Oh. Kung sasabihin mo ang age of sexual consent is 16, paano yung 13? Pwede rin magbigay ng consent. Di ba? Wala kasing alam sa batas eh. Tamang panood lang, tamang reaksyon lang. Mali yan si Libayan. Gumagawa ng sariling batas. Obsession. Di ba? Obsess yan kay Rapi Tulfo. Sa sobrang obsess niyan kay Rapi Tulfo, gumagawa ng sarili niyang batas. Di ba? Kung gaano ka-joke tong taong to, imbes na mag-research siya, totoo ba tong sinasabi ni Libayan? Totoo ba itong sinasabi ni Atty. Libayan? Di ba? Kaya sabihin mo na gumagawa ng sariling batas lang yan. Hindi mo naman ma-prove. Hindi mo man lang pinakita. Samantalang itong si Atty. Libayan, naglabas ng quotation niya na galing sa batas. O ngayon, puntahan natin yon. Ito mismo pinirmahan ito mismo yung batas na yun, no? News. Itong news na to, mga master, sa GovPH mismo. Okay? Sa GovPH, Philippine News Agency. Ito. Duterte signed bill raising age of sexual consent to 16.
Ito yung title. Okay. Nangyari ito March 7, 2022. 2:30 PM. Hindi ko alam kung ito talaga yung no? Pinaka-oras ng pag-sign ni Pangulong Duterte, no? Di naman na relevant yan eh. 'Di ba? Yung parang ginawa ni Fiscal EJ na tanungan kay Atty. Libayan, hindi na nga relevant, tinanong pa rin. 'Di ba? Pupunta rin tayo doon, no? Pero dito muna tayo kay Banat Bay kasi talagang visit na visit ako dito. Di talaga ako makamove on. Nabibisit ako pag ang hilig kasi niyang, 'di ba? Ang hilig niyang gumawa ng hindi maganda. Sasabihan, sino bang di matutuwa doon, 'di ba? Ha? Matutuwa ka ba, 'di ba? Matutuwa ka ba ng gano'n na maayos naman yung presentation doon ni Atty. Libayan. Yung mga pinakita naman niya yon kinote niya rin sa batas. Pero itong si Banat Bay, sabihin lang ni Banat Bay na, hindi, sarili mong batas yan. Obsession ka lang kay Rapi Tulfo. 'Di ba? Kaya nainis ako eh. Nainis talaga ako, grabe. Kaya ito, pakita natin sa kanya na itong mga pinagkukuha ni Atty. Libayan na pinakita niya doon, galing lang din sa batas. Okay? Ito, Duterte signed bill raising age of sexual consent to 16. Okay, bakit nga ba ganyan yung title? Kasi dahil dito, di ba? Basahin natin dito, 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang dito mga master, no? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ito, Manila. President Rodrigo Roa Duterte was signed into law, a bill raising the age of sexual consent from 12 to 16. Ito kasi marami nalilito. Ay, ano yan? Sexual consent na yan. Kasi, 12 to 16 eh. Okay. Ito yon. Republic Act RA number 11648. Di ba? 11648. Signed by Duterte on March 4. Hindi pala. March 4 pala. Mali pala to. March 7. Bali, ito na yung pinost. Dito, no? Pero March 4. March 4. Amends RA 3815 or the revised penal code and the NRA 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Okay? The law increased the age of determining statutory rape. The law increased the age for determining statutory rape to 16 years old to provide more protection for young people against sexual exploitation and abuse. Bakit nga ba inakyat sa 16? Kasi nga, tumataas yung yung nangyayaring pakikipagtalik sa mga minor de edad, 'di ba? Kasi nga dati 12 lang ang ang statutory rape eh. Yung mga nakikipagtalik ng 13, 14, 15, 16, 'di ba? Nakikipagtalik kung saan ang edad ng mga tao is 20, basta pataas. 'Di ba? Kahit yung 19, bawal na 'yun eh. 'Di ba? Hindi sila pasok sa statutory rape. Yung statutory rape kasi Banat Bay, yan yung pinakamabigat na penalty. Mabigat ang penalty niyan. 'Di ba? Kaya nga, 'di ba? Inakyat sa 16 kasi nga dumadami yung nakikipagtalik ng 13 hanggang 16. Pero pag nakakasuhan, anong kaso? Child abuse? Sobrang baba. 'Di ba? Kaya nga sobrang ganda na ito sinay ni Pangulong Duterte itong bill na to. Pero hindi yung sexual consent mismo, kundi yung statutory rape ang inakyat sa 16. Kasi from 12, inakyat sa 16. So, kung yan, nakalagay statutory rape, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Atty. Libayan na hindi talaga consent ang itinaas, kundi yung statutory rape to 16. Hindi yung consent to 16. Inchendes? Ay, nabibisi talaga ako dito kay Banat Bay. Nakatapat ka na sa computer mo. Nakatapat ka na dyan. Hindi ka man lang makapag-research. Bakit hindi mo kayang gawin? Kasi ba lalabas na itong si Atty. Libayan, tama yung sinasabi
na talagang kinuha niya, kinote niya mismo sa batas. Oh, ito, linaw-linaw oh. Determining statutory rape to 16 years old to provide more protection for young people against sexual exploitation and abuse. Under the law, rape is committed by the person who shall have Kamal knowledge. Kamal knowledge. Labo na ng mata ko. Carnal knowledge of another person when they offended party is under 16 years old. Years of age is demented even through none. Even though none. Putik ng mata ko, labo. Of the circumstances mentioned above, be present. Okay. Provided that there shall be no criminal liability. Ito na yung sa Romeo and Juliet. Even though none of the circumstances mentioned above be present. Provide that there shall be no criminal liability on the part of a person having carnal knowledge of another person under 16 of age when the age difference between the parties is not more than 3 years. Ito na yung sa Romeo and Juliet, no? Itong part na to. Yan. Ay, pwede pala yung ganito. Shing! Shing! Mas malinaw pala pag naka-blue eh. Simulan natin dito. Yan. Ha? Yan, di ba? Ito na yung sa Romeo and Juliet. Kaya nga eh. Victim under 13. Ito na, kasi nga, this expectation shall be not apply it added. Kasi nga sa 12, ano na yun, wala nang exception doon. Talagang statutory rape na yun. Ha? Kaya nga banat ba eh. Yung sinasabi ni Atty. Libayan, quotation niya rin yan sa batas, kinote niya rin yan sa batas. Hindi niya yan gawa-gawa lang. Kaya itong sinasabi ni Atty. Libayan na itong sa title na Duterte signed bill raising age of sexual consent to 16, hindi talaga yung consent ang tinaas. 'Di ba? Kundi yung statutory rape. 'Di ba? Kasi ito yung Romeo and Juliet to eh. Bakit? Ito kasi nga eh, yung nagugulan sila dun sa may 16 eh, na consent eh. Bakit nga may consent? Bakit pa kailangan ng consent yan? 'Di ba? Kasi nga, pinoprotektahan din nun is yung mga kabataan din. Kagaya nga doon sa Romeo and Juliet, sinasabi nga doon, hindi lalagpas sa 3 years age gap sila, walang criminal liability. Kunyari, yung 16 nakipagtalik sa 18, yung 18 walang criminal liability. Pero kung yung 16 makipagtalik sa 20, kulong yung 20. Dahil may criminal liability, dahil di na siya pasok sa age of sexual, hindi na siya pasok doon sa tinatawag na Romeo and Juliet. Di ba banat bay? Ito, ang linaw oh. Ang linaw niyan. Basahin mo lang. Mabuti. Provided that there shall be no criminal liability on the part of a person having carnal knowledge of another person under 16 of age when the age difference between the parties is not more than 3 years and the sexual act in question is proven to be consensual, non-abuse, and non-conceptuative, provided further that if the victim is under 13 years of age. Di ba? Isip lang kasi banat ba? Mag-research ka kasi paminsan-minsan. Kawawa yung mga nanonood sa'yo eh. Sasabihan mo na itong si Atty. Libayan, gawa-gawa niya lang yung sinasabi niya. Samantalang, pwede mo namang i-google para ipakita talaga kung totoo ba talaga na mali si Atty. Libayan kaysa yung sasabihin mo lang na hindi mali kasi natalo, di ba? Natalo si Atty. Libayan. Hindi lang si Atty. Libayan ang natalo.
kasali kami dun. Dahil yun yung paniniwala namin. Pero, pangit ba yung paniniwala namin? Yan kasi yung tanong dyan eh. Pangit ba yung 18? Hindi, mali kayo. Ang age of sexual consent, hindi 18. Mali kayo dun. Pero bakit? Sa comment section, nung nangyaring debate, bakit parang kami yung panalo? Hindi pala parang kami talaga ang panalo. Dahil marami nagsasabi, 18 yan, mali yan, mali. Bakit nanalo yung 16? Mali yan, 18 dapat yan. Ilang libo ang nanood ng debate na yun? Umabot ng 60 plus. K views. Diba? Halos lahat ng comment doon sinasabi, dapat 18 yan. Bakit 16? Bakit nanalo yung 16? Kaya nga may naalarmang congresswoman eh. Nakita. Di ba? Kasi nga, talagang, yung 16, mayroon lang naman exception yung 16 eh. Hindi naman talaga sa totally na yung regular na age of sexual consent eh. Na kung saan wala kang makukumit na crime eh. Diba? Tapos si Atty. Libayan pa ang sasabihan mo na gumagawa lang ng sarili niyang batas. Balik tayo kay Banat Bay. Putik talaga tong tao kasi to eh. Nakakainis eh. Mag-research ka kasi Banat Bay. Napakadali lang nun. May computer ka. Hindi natin alam kung ilang monitor yung nasa harapan mo. Ako nga isa lang to eh. Isang monitor lang eh. Madali lang naman eh. Mag-research ka lang. Tapos, di ba? Tsaka mo sabihin na itong si Atty. Libayan, gumagawa lang ng sarili niyang batas. Kasi yung ganyan. Kasabihan mo pang obsession yan kay Lapi Tulfo. Sa sobrang obsession yan, gumagawa na lang ng sarili niyang batas. Tinatalo niya pa yung natin, Supreme Court. Kaya ako inis eh. Kasi, hindi maganda yung ginagawa mo eh. Kung talaga magaling kang vlogger, lumaban ka ng patas. Magpakita ka sa amin ng mga ebidensya para paniwalaan ka naman namin kahit papano. Kasi kahit kami, kahit nakikinig kami kay Atty. Libayan, tumitingin din kami sa batas. Di ba? Gusto nga ni Atty. Libayan eh, mag-aral kami, kaya nga siya nagtuturo eh. Di ba? Mag-aral din kami. Matuto din kami mag-research. Hindi yung lahat kukunin namin sa kanya. Di ba, Banat Bay? Kaya grabe lang eh. Hindi talaga ako makamove on sa ginawa na itong taon to. Sobrang pangit talaga ng ginawa niya. Di ba? Ang hirap palagpasin eh. Ang hirap palagpasin na itong taon to magsasabi-sabi ng ganun kay Atty. Libayan. Wala naman siyang ebidensya. Sasabihin niya lang ganun. Di ba, mga master? Kaya nga eh, na parang parang nagiging na lang to eh. Parang nagiging kasanayan na lang niya eh. Hindi ko lang alam kay Atty. Libayan kung anong plano niya sa mga gantong klaseng tao. Diba? Pero talagang, hindi talaga maganda eh. Kasi kung tatanungin mo, kasiraan ba yan ni Atty. Libayan? Yes, kasiraan ni Atty. Libayan yan eh. Nagpapakalat ka ng maling impormasyon na itong si Atty. Libayan, sinasabihan mo na sarili niyang batas yan. Hindi niya kinote yan sa batas. Di ba? Abogado yung sinasabihan mo. Bakit gagawin ni Atty. Libayan yun? Isip lang eh. Bakit niya sisirain yung pangalan niya dahil lang sa debate? Sabagay, maganda naman yung nangyari sa debate na yan, di ba? Kaya nga kahit dihado, gustong-gustong matuloy ni Atty. Libayan eh. Pero hindi niya sisirain yung pangalan niya dyan. Dahil lang sa ganyan. Banat Bay. Mag-isip naman kayo. Si Piskal EJ, nirespeto namin. Di ba? Kahit hindi maganda yung tactics na ginawa niya sa debate na yon, sige. 3-0 na nga eh. Binigay na nga eh. 3-0, kayo ang panalo. Pero sana naman, di ba? Huwag kayong manira. Di ba? Huwag kayong manira.
Panalo na nga kayo, kayo pa yung naninira. Pag-isipan nyo, mabuti. Ang palayagang. Tsaka itong si Banat Bay, pagsabihan nyo. Mag-aral naman kahit papano. Walang alam sa batas. Sa kanya, 17. Goods na. May governor pa nga to, hindi ko na pinakita. Diba? Marami na naman din nagpakita nun eh. May governor pa tong sinasabi. Diba? Sipin mo. Magre-reaction ka. Ito yung title mo mismo. Libayan, talo sa debate, post-debate, reaction. Magre-reaction ka, wala ka naman palang alam. Tapos ang lakas mo magsalita ng kung ano-ano kay Atty. Libayan. Nakeso daw, sariling batas yan ni Atty. Libayan. Siya daw gumawa niyan. Pagtatawanan mo pa. Hindi lang talaga maganda mga master, no? Kaya, ito muna yung tinapik ko. Hindi ko lang alam kung napanood na ba ito ni Atty. Libayan. Pero sa tingin ko naman nakarating na to kay Atty. Libayan. Pero hindi talaga ito maganda. Hindi maganda yan. Naninira eh. Panalo na nga sila, ganyang paggagawin. Diba? Siraan talaga yan ni Atty. Libayan. Kasi kung ako, binasa ko yung mga comment dito eh. Not good talaga, putik. Not good. Yun nga eh, kung naka-open yung comment section nito, doon ako bibira sa comment section, tatanungin ko talaga to eh. Kaso naka-op eh. Ayaw i-open yung comment section, bakit kaya? Open mo naman yan, Banat Bay. Para sa amin. Na makapagtanong naman kami sa'yo kasi ang galing mo eh. Galing mo mamintang. Galing mong gumawa ng sarili mong batas. Ikaw yung gumagawa ng sarili mong batas, hindi sa Atty. Libayan. Talaga. Ay nako. Yung mga master, nandito na lang yung video natin, no? Eh, yun lang naman. Gusto ko lang ano yung si Banat Bay about dito sa mga pinagsasabi niyang ganito kay Atty. Libayan. Kasi nga, hindi talaga ako natuwa. Talagang isa ako sa mga nainis. No? Inis talaga ako. Nainis ako sa ginagawa ng taon to. Ayaw nilang lumaban ng patas. Panalo na nga, naninira pa. Diba? Kaya yan, kailangan i-debunk. Na sana naman mag-research sila kahit papano. Mag-aral man lang sila. Diba? Para ipakita man lang nila na totoo yung sinasabi nila. Diba? Kasi ang hirap magpatunay na tayo eh. Diba? Hindi naman tayo kagaya niya na ang daming views. Diba? Pero hindi naman natin habol yung views. Ang habol natin dito, yung, diba yung sana maayos, yung patas, walang siraan. Diba? Yun lang naman yun eh. Kasi kung maayos naman yung pinalabas dito ni Banat Bay, yung reaction video niya kay Atty. Libayan, kung fair naman talaga siya, wala na tayong reaction dun eh. Kaso hindi. Diba? Ang pangit. My goodness talaga. Diyan ka talaga kayo magaling yung talagang gumawa ng hindi maganda. Di kayo patas makipaglaban. Panalo na kayo tapos ganyang pagagawin nyo. So yung mga master, hanggang dito na lang yung video natin. Sabi nga ni Atty. Libayan, matulog tayo ng mahimbing. Dahil lang natutulog ng mahimbing, siya ang laging panalo. Paalam po pansamantala. God bless. Ingat po kayo. At shoutout po kay Atty. Libayan, kay Atty. Claire Castro. At sa mga kabatas natin dyan, syempre shoutout sa inyong lahat. At sa mga master ko dyan, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood ng ating live stream tuloy. Premiere. Wala tayong live stream. Wala pala tayong live stream, no? Ayun, mga master, hanggang dito na lang yung video natin. Babush!